Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Banat Kapanig TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Banat Kapanig TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Banat Kapanig TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Oportunista daw po si Pangulong Duterte. Ayon, syempre bago natin simulan ng videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits kay Sir Badong Arateles. Ayan, supportahan din natin ang kanyang channel. Bisita po kayo at syempre, subscribe na din kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. Pagpatuloy natin. Yan ang basa ko rito sa mga pinagsasabi nila, no? Okay. Oportunista daw. So, pinangangatwiranan po ni Martin yung ginawa po nilang pagtatanggal pa rin, no? Very defensive po. Ito po sa tingin ko, no? Nasaktan po sila sa mga sinabi po ni Pangulong Duterte. Pero magtapatan na po tayo. Sino po ba talaga ang nagpasimula, no? Sino po yung nauna? Ayun po yun, eh. Bakit po parang ang gusto nyong palabasin, out of the blue, binanatang kayo, siniraan kayo, no? Ni Pangulong Duterte. Yun yung dating sa amin ngayon ng mga pinagsasabi nyo. Lahat kayo ay isa lang po, no? Nagsimula po sa isang congressman. Ay yung sinasabi nyo na pinagtatanggol nyo si Castro. No? Tama po yun, nakapagsalita po. Pero ang tanong ko sa inyo, lahat tayo saksi nito kung ano nangyari. Parang kayo po ang biktima, tama si Manet, no? Bakit pinalalabas po ninyo na parang kayo pa ang biktima? Di po ba? Wala po bang naganap? No? Ang una po bang, basta lang po, nag-trip lang po si Pangulong Duterte? Sinabi lang po, eto po, pakinggan po natin ha, mas maganda po yung... Parang masunod naman ang gusto nila. Hindi ako, tayong lahat, para sa kapakanan ng bayan. Tatayo ako, laban sa sinuman na mananakas sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Hindi ako, tayong lahat, para sa kapakanan ng bayan. Tatayo ako, laban sa sinuman na mananakas sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Hindi ako, tayong lahat, para sa kapakanan ng bayan. Tatayo ako, laban sa sinuman na mananakas sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Hindi ako, tayong lahat, para sa kapakanan ng bayan. Yun, no? Tatayo ako, laban sa sinuman na mananakas sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Galit na galit, no? Ang tapang. Galit na galit po si Martin. Ayun. Napakatapang po ng mga binibitawan po na pananalita ngayon ni Martin. Kasama na po si Sandro na pinagtatanggol nila ang House of Representatives. Parang api, no? Victim. Sila po yung biktima dito. Sila yung kinawawa. Sila yung parang pinagtutulungan. Ang dami po nyo. 300 kayo. Kakampi nyo po yung media, kakampi nyo po yung mga dilawan, kakampi nyo po yung mga kakampi nyo po yung Makabayan Black. Parang galit na galit siya doon sa sinasabihan niya kung sino man yun, no? Talagang pahamon, palaban. Nag-iisa po talaga si Sara Duterte. Okay, i-trace lang po natin, baka nakakalimot po yung mga congressman. Kailan po sinabi yan ni Pangulong Duterte? Kailan lang yan, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, October yan. Pero tinitrace ko po yung balita, kailan po nagsimula. Sino po ba nagpasimula ng lahat? Si Pangulong Duterte? Hindi po. Definitely, pag timetable po ang gagawin natin, pag titignan po natin yung timeline, late na po si Pangulong Duterte. Di ba? Kaya po siya nagsalita. Ano yung sabi ni Pangulong Duterte? You humiliated my daughter. Di ba? Pinahiya ninyo, pinagmukha ninyo si Sara Duterte na magnanakaw. Tama. Alam naman natin is wala naman talagang isyong ganito noon. No, hindi naman nagsasalita. Kasi siguro kung nagsasalita sa FARRD, may binabanatan siya. Hindi naman tungkol dito. No, wala pa si Speaker Martin, wala pa, hindi pa yung mga sa Congress, wala pa yan. Pero talaga, nung ginisa na talaga si BP Sara, parang napagkaisahan siya, yun nga, yun ang mga nadadaang balita natin, is doon na, syempre parang nasasaktan, no, bilang ama, si FPRRD. Syempre kahit nabalibalik ta rin niya ang mundo, tatay ni BP Sara, si FPRRD.
So kung binabato ang kanyang anak at nakikita, naririnig niya na ganyan ang ginagawa, masasaktan at masasaktan si FPRRD. So ang gagawin niya is ipagtatanggol niya ang anak niya. Kayo ba bilang magulang, mga katunay? No? Tatanungin ko kayo. Kung ang anak nyo may umaway nang wala namang ginagawang masama, inaway siya, ginanon siya, or pinahiya siya sa klase ng mga classmate niya, binubuli siya, hindi kayo magagalit o ipagtatanggol siya bilang magulang nyo, bilang magulang kayo ng batang yon, di ba? Magagalit kayo, ipagtatanggol nyo yun. Ganon din si FPRRD, bilang ama, is hindi niya nakaya yung ginagawa sa kanyang anak. So, hindi naman pwedeng tumahimik si FPRRD. So, alam naman natin si FPRRD, pag nagalit talaga yan, talagang dire-diretso magsalita yan. Kung ano ang masabi ni FPRRD, masabi niya. Di ba? Kung makapagmura nga talaga si FPRRD talaga, wasa ka talaga. Hindi talaga, totoo yan. Dire-diretso siya, kung ano yung pumasok sa yun ang sasabihin niya talaga. Yung damdamin niya. Kung galit siya talagang sasabihin niya yun. So, hindi dapat sila magtaka na nakikialam si FPRRD rito. Dahil anak nila yung nagkaganyan. Kahit naman sa BP Sara, yung ama niya, ganyanin. Di ba? Pagtatanggol din naman ni BP Sara o mga anak niya yan. Hindi naman pwedeng manahimik lang si FPRRD sa isang tabi at hindi magsalita. So, babatuhin niya rin yung bumabato kay BP Sara. Kaya po nakapagsalita yan. Yan po, naunawaan namin si Pangulong Duterte. Talaga naman sinabi niya, pinakabulok. No? Ini-stress po natin, the most rotten government agency. Agency, basta ganun. No? Yan po reaction sa ginawa niyo sa kanyang anak. Yung pangwawalang hiya ng Congress. Yung pangwawalang hiya ng House of Representatives kay Sara Duterte. Yung pinalabas ninyo na parang napakasama ng magkaroon ng pagkakaroon ng confidential fund dahil lamang sa atake ni Castro. Sino po ba? Si Castro po ba ay biktima? Si Castro po ba ay napag-initan lang ni Pangulong Duterte? Sino po ba talaga nagpasimula? Ang timetable po niyan 2 weeks ago o 3 weeks ago lang yung mga binitawan na pananalita ni Pangulong Duterte. Pero bago po yan, no? Alam po natin, tinignan ko po yung mga unang balita. Ano po yung unang balita tungkol dyan? I-refresh lang po natin, ha? Ang una pong nagsabi, una po sinabi ni Representative Castro na si Sara Duterte po ay binigyan ng illegal na pondo ng gobyerno, no? Ang dami pong pinaratangan ni Castro, pati nga po yung nagtatanggol noon. Yung first part po, yung hindi pa po kayo, yung hindi nyo pa pinagtulungan si Sara Duterte, no? Hindi pa kayo nakikisama. Si Kimbo, pinagtatanggol niya pa yung budget ni Sara Duterte. Ano ang sabi ni Castro kay Kimbo? Nagpapalaganap si Kimbo ng ano sabi niya, ng misinformation. Dahil yung budget daw ng Vice President ay illegal, sabi ni Castro. Unconstitutional. Pero buong akala ni Inday Sara Duterte, dahil bahagi siya ng supermajority, akala niya bahagi siya ng unitin na kayo dyan sa House of Representatives, no? Buong tiwala si Sara Duterte na sinabi niya, parang painit at umiinit na DDS or Duterte, SMNI, kalaban ng Congress, laban sa Congress, ay hindi ho maganda. Alam nyo, ganito yan eh. Ayun si Sir Mike Abe naman to. Yan, supportahan nyo din, si Idol Mike Abe. Para maintindihan nyo. Ang demokrasya, kalayaan, di ba? Demokrasya at pamamahayag, may mga limitasyon yan. Paalala lang po. Pero tayo, under democracy, mayroon tayong malayang pamahayag, malayang pag-assembly, freedom of speech, freedom of assembly, under 1987 Constitution. Pero, pag sumobra at umabuso at lumabag sa kalayaang yan, meron akong accountability o pananagutan ang kahit na sino. Sa media, ganun din. Lalo na po ang media ay talagang under prangkisa yan eh. Temporary lang yan, hindi ho yung panghabang panahon. Ang pamamahayag ay malaya, pero meron din pong limitasyon yan. Kaya nga meron tayong libel case, may mga libel, may batas tungkol sa libel, meron tayong batas tungkol sa cybercrime law, cybercrime, or yung libel pa rin din po. Ganun yan eh.
Kasi So, yung sinasabi ni Sir Mike dito, kapag ikaw ay lumagpas na sa meta na hindi mo dapat ipahayag, is hindi na maganda yon. Gaya ng mga paninira, ganyan, pasok na sa libel yun. Kaya ako nag-iingat ako sa mga ganyan. Mahirap. broadcast, lalo na sa radyo at telebisyon, kahit pa paano maraming nanonood nakikinig yan. Kaya hindi talaga pwedeng fake news dahil makakasira yan sa reputasyon at pangalan ng isang tao o isang opisina o anumang organization o individual, sabihin natin. Yan po yung pananagutan, accountability. Ngayon, ang issue ay fake news. Sabi nila hindi fake news yan, meron silang information. Madali yung sabihin yung information Kasi ang lumalabas, ang information daw ng SMNI ay tagaloob ng Congress. Aba, ay yung Secretary General at buong Kongreso nagsasabing fake yan Nagsasabing hindi totoo yan. Sino yung, baka janitor, baka driver sa Congress. Ay ano namang kapabilidad nun? Ano namang kakayanan nun magsabi na may ganun? Ay yung Secretary General, yung buong Kongreso ay nagsasabing hindi totoo kaya fake news. Sabi ni Suarez. Kasi pag nagsalita ang Secretary General, kabuuan na ng Kongreso yun. O ngayon, ang tinunan yung information, Congress yun. Janitor, vendor, o ano namang kapabilidad nun? Ano naman ang kakayanan nun? So, ang sinasabi, hindi dun sa Congress nanggagaling yung main source na yun. So, sinasabi na, dun sa Congress yun, dun kami kumuha ng ng source namin. Sinasabi ni Sir Mike na hindi dun yun kasi may nagsalita na ron 'Di ba? Pero hindi natin din alam. No, minsan si Judas nagbapalit-balat talaga. Hindi di ba? Hindi mo naman alam kung sino talaga. Minsan may magandang makitungo, ganto, ganyan. Minsan ang galing nilang magpanggap No, syempre malay mo siya ang isa talagang detective, hindi mo basta-basta malalaman yan kung sino. No? Na inoobserbahan ka na pala. Kaya mahirap malaman Ngayon, sinasabi ni Sir Mike, baka hindi naman dun yan. Baka mamaya, sino ba yan? Vendor o janitor dun or what? Or ganito. Ganon. Tayo, hindi rin natin alam. Pwedeng nandun, pwedeng wala dun, pwedeng ginawa lang, o ano. Yun talaga di ba? Mag-reaction na nga lang tayo. Kasi kung congressman or opisyal ng Congress ang pinagkunan ng information, ay fake news talaga yun. Kasi yung Secretary General nagpakita ng dokumento na hindi totoo yung 1.8 billion for travel ng speaker. Ayun, pinakita na lang Yun. So, alam niyo yung source ng information, 36 So, hindi yun. years na po ako sa broadcast, madali pong gawin yan. Yung nakuha ko yung information yan sa ibang tao. Madali pong sabihin yun. Ang problema, tinukoy niya sa Congress niya kinuha. Ayun ang mabigat. Alam mo, pag kumuha ka ng information, huwag mong sasabihin kung saan galing. Sabihin mo lang, may information ka. Pero May punto rin si Sir Mike. Kasi syempre, doon napipigain yun kapag sa Congress. So, ang sinabi ni Sir Mike, kung meron kang source o witness, ganto, huwag mo sasabihin kung nasaan. Parang sasabihin mo na, sino ang sino ang ganto mo? Ay taga Cavite po siya. Pero hindi ko sasabihin kung sino siya. Parang ganun yun O taga Laguna po siya. Pero hindi ko sasabihin. Ayun lang. Talaga syempre parang mapapagbintangan mo na talaga ng mga lahat doon is kung sino doon sa Kongreso. So paaaminin, sino dito sa amin? Di ba? Parang, may mga punto rin si Sir Mike. Syempre may punto rin si Sir Badong. No, pare-pareho lang may punto. Kaya diyan naglalaban ngayon, 'di ba? DDS, tapos mga pro kay speaker ganyan. Ang gulo-gulo na ngayon. Grabe. Yung 2028 mukhang napakainit na eleksyon to, mga katunay. Ako na nagsasabi sa inyo, mukhang matindi magiging laban dito. malaki pa na ang kanya daw information, sabi ng SMNI, ang kanya daw information ay galing sa Congress. Congress nga yun Sino namang iyong pinagkatiwalaan doon? Ay buong Kongreso nagsalita na walang ganon. Edi fake news. Pero kung sinabi nyo na meron kayong information at hindi mo sinabi kung saan galing o anong opisina, safe kayo dyan. Safe kayo dyan. Kasi pag pinanindigan, sino ba si Kaire? Pag pinanindigan niya sa Committee on Franchise na siya merong information sa Congress, pipilitin ng Congress yan, sino dito? Yun nga lang. Janitor? Congressman? O sino? Pag hindi mo sinabi yan, delikado, baka makontempt pa nga yan. Ayun. Yan, kasi ang pag-broadcast, hindi po yan basta-basta, paalaala lang. Ako sa tagal ko na sa broadcast, alam ko yung pinanguhugutan. Inuulit ko, kung hindi mo sinabi kung sino ang pinagkunan mo ng information, hindi maiipit yan. Pero sinabi mo ngayon, mapipilitan ka ngayon sabihin, sino yung taga-kongreso? Hindi lihiti mo yan. Na opisyal or wala yung karapatan magsabi.
Kasi yung Secretary General nagsalita na hindi nga totoo. Ay nako, magkakaibitan niya. So, well, akin naman pinapaliwanag. Bibigyan ko lang kayo ng impormasyon kung paano aabangan natin itong isyong ito. Paano i-justify ng SMNI na sila hindi fake news? Yan, ipaliwanag ko na. At yun naman pagsasama ng DDS, DS at SMNI, expected natin yan. Kasi yung Duterte, ito nagpo-broadcast sa SMNI. Yung Duterte at Kibuloy, mag-partner yan. At yung mga DDS personality nagbo-broadcast din o nai-interview rin sa SMNI. So kaya ho, nababansagan DDS, SMNI laban sa Kongreso. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kapanig TV at syempre natunghayan din natin yung dalawang yon na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong at si Sir Mike Abe. Ayan mga katunay, ibigay ko sa inyo ang bola. Comment lang po kayo sa comment box kung ano ang masasabi nyo dito sa mga video at boses na binigyan natin ng reaksyon. Comment na po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.